Meron ba talagang sakit ang Pangulong Bongbong Marcos? So guys, usap-usapan po ito ngayon sa social media. Ang dami po nating nakikita mga sangkay ng mga post na sinasabi nga daw po na meron pong malubhang karamdaman ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At alam nyo guys, ang ganyang klaseng usapin, hindi po talaga biro yan. Kapag ka may ang presidente natin ay naninilikado, kailangan po siyang palitan, mga sangkay. At alam nyo na siguro kung sino yung papalit dyan, yung Vice President, no? So ngayon, ang tanong dyan, totoo kaya may sakit siya? Eto, may balita po tayo dyan, mga sangkay. Anyway, bago tayo magpatuloy sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. Click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. So, eto, pag-usapan po natin. May stage 4 cancer daw ang ating Pangulo. Ayon po yan sa mga nagpapakalat, mga sangkay ng mga impormasyon, chismis at kung ano-ano pa. Actually, una ko siyang nakita, mga sangkay, sa isang babae na, I don't know kung influencer siya or supporter lang na nagrarant sa social media na sinasabi niya, kita nyo, may sakit na si BBM, stage 4 cancer. Ganun yung sinasabi. Then, dinebunk yun ng marami sa mga taga-suporta ni PBBM. Ngayon, mga sangka, ito yung balita tungkol dyan. Tingnan po natin. Tinabla ng Malacanang ang mga panibagong ugong na may sakit si PBBM. Git ng palasyo, fake news ito. Yan ang agenda report ni Ivy Reyes. He is well. Wala raw iniindang sakit si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Okay, ito po yung dahilan kung bakit may ganitong klase mga chismis. Dahil payat nga daw po si PBBM. Hindi na rin po ito bago kasi during the time of PRRD, may mga ganito ding klaseng mga kumakalat na impormasyon. Try natin maghanap pa. Sana makita ko pa. Kasi panahon ng PRRD, may mga ganito. May sakit. President. Tingnan lang po natin. Kasi noon, ugong-ugong din to eh. Pati si PBBM dati, PRRD, inaanuhan na mayroon daw pong karamdaman mga sangkay. Okay, tingnan natin ha. Ito, 2019. Dati din, may mga ganitong klaseng mga chismis. At minsan, sinasakyan po, ang pinagkaiba kasi ni BBM at ni PRRD, si Duterte kasi, ginagawang joke yan eh. 'Di ba pagka si PRRD nagsasalita noon, nagtitripan lang niya, may sakit ako. Masakit na ngayong dito ko, ganun pa 'yun. 'Di ba? Kagaya nito, bagong bunyag na sakit ni Duterte, di dapat ikabahala. Panelo. 2019. Ito ay nabalita na po noon mga sangkay. Matapos aminin ni Pangulong Duterte na meron siyang neuromuscular disease. Ayan, 'di ba? Dati ganyan ginagawa ni PRRD. Sasabihin niya, may sakit ako. Hindi ko nga alam kung tatagal na ako. Ganon dati mga sangkay. So, hindi na po ito bago. Ito, meron din dati, nearing stage 1 cancer. Ayan. Ito, 2018. Sinabi dito, Duterte umamin na may sakit. Lagi po itong issue, mga sangkay, sa mga nagiging presidente. So ngayon, mga sangkay, si BBM na naman ang napupunterya at hindi na po ito bago kasi presidente po siya. Sa harap ng mga bali-balitang na-ospital na naman ang Pangulo. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala nang kahit anong epekto ang diverticulitis diagnosis ni PBBM noon dahil nag-iingat na ito sa mga kinakain niya ngayon. Sa kasalukuyan, wala raw nararanasang hindi maganda ang Pangulo. Kahapon, pinulong niya ang Uplift Committee o ang piling cabinet secretaries na naatasang tugunan ang krisis sa langis. Pinag-usapan ng komite ang mga rekomendasyon ng Development Budget Coordination Committee
tungkol sa excise tax reductions. Yung iba sinasabing throwback picture na ito. Well, kanya-kanyang ano yan. Pero ayun na nga po, mga sangkay, sabi po ng Malacanang, lahat daw po ng nagpapakalat ng fake news about sa health ni BBM, alam nyo na ang mangyayari, aarestuhin daw po. So mag-iingat po kayo sa mga pinopost na ganito, ha? Na nakatakda pang i-anunsyo ng Pangulo bago mag-Biyernes. Ngayong araw naman, kapulong ni PBBM ang Private Sector Advisory Council. Isang patunay daw na walang katotohanan ang mga pinapakalat na fake news na may sakit siya, kaya hindi pa nagpapakita sa publiko. Matatanda ang ilang araw na wala sa mata ng publiko si PBBM nang ma-diagnose ng diverticulitis. Ayun, nakaraan pang mga buwan yun, mga sangkay ata, di ba? Nakalimutan ko ano bang date yun. Basta, nito lang, na diagnose po siya ng ganyan. Na, I think, diverticulitis ba yun? Something. Hindi ko alam kung tama yung pagkakaano natin, mga sangkay. Basta yun. About po yun sa namamagang bituka. No? At gumaling naman daw, mga sangkay. At sabi, hindi na daw po nakakaranas ng pain sa tiyan si BBM. Nitong Holy Week lang, muling kunesyon ang kalusugan ng Pangulo matapos mapansin ng ilang vloggers ang Easter Sunday photo ng First Family. Nanghingi ng pruweba ang ilang Duterte-allied social media personalities na updated ang kuha ng Pangulo. Sa isa pang post na may stage 4 colon cancer umano ang Pangulo na agad pinabulaanan ng palasyo. Yan, no? Throwback picture ang inilabas. Nasaan yung vlog sa Easter Sunday? Kanino po ba galing? May mga social media posts po raising questions about the president's health. Tayo naman po ay mainstream media. Siguro mas mangingibabaw dapat ang mainstream media kaysa sa mga SOCMED na walang basihan. So wag po tayo masyado maniwala. Ang dami-dami pong fake news. Pati po ako ay binibiktima ng fake news. Payo ng palasyo sa fake news peddlers, tigilan na ang pagpapakalat ng walang basehang impormasyon dahil pagdating daw sa pagpapanagot sa disinformation, no one will be spared. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News. Okay, so ayan, mga sangkay, hindi daw po totoo. Alam niyo, mapapayo ko dyan, hindi po biro magkaroon ng ganyang klaseng problema ang presidente. Alam niyo, kapag ganyan, magkakagulo po ang Pilipinas. Kung totoong may sakit si PBBM, tapos madeklara yan na mayroong cancer, stage 4 pa. Delikado po, baka magkagulo, mag-agawan po sa pwesto yan. Pero ang saligang batas naman, malinaw na sinasabi, ang Vice President ang uupo. At kung may ganitong klaseng karamdaman, kahit anong tago pa yan, hindi po yan maitatago habang buhay. Kasi sakit po yan na delikado. Kung totoo yun, mga sangkay, okay? Kung totoo yun. But again, mag-iingat kayo sa mga pipino-post dahil baka masama kayo sa listahan ng mga aarestuhin dahil ayon po sa gobyerno natin, fake news daw po yan. Okay? Ano po ang inyong komento? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel. Ito po yung Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Ngayon din, kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.